Bakit nga ba sa dami na naglabas ang motor ngayon, bumabalik-balik pa rin tayo dun sa sinauna sa mga naunang motorsiklo? Isa lang po ang sagot dyan. Sila yung maaasahan sa pang matagalang tibay. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Nandito po sa Honda Areza Pagsanghan yung motor na pag-uusapan natin ngayong araw. Ngayon po ay April 12. So ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Honda Areza Pagsanghan. Siyempre naka-display po sa kanila yung Honda ADB 160, si Honda Beat, Honda Click, at unahin lang natin itong si Honda Winner X. Pero ito po ang bida natin ngayong araw, si Honda XRM 125. Naalala ko pa yung unang motor natin na XRM Honda 110. Bali yun po ay nakuha natin siguro 2002 hanggang 2003 siya. Limited edition pa po yun, yun yung kulay blue. So ito nga po, ngayong 2025, ito na po yung latest na model nila ng XRM 125. Pero ito po ay model 2024 pa. Wala pa naman po lumalabas na model 2025. So bali may tatlong variant po ito. Itong i-review natin ngayong araw ay ito po yung Dual Sport o yung DS. Meron pa pong Dual Sport Extreme eh. So yun po yung naka-disc brake na sa rear. Tapos yung isa po yung motored version, yun naman po yung naka-mags ang kanyang mga wheels. Pasalamat po muna tayo kay Sir Lloyd. Ayan, ina-assist niya tayo. Sir, shoutout sa iyo ha. Okay, ulitin ko lang po mga ka-riders ha. Ito po yung 2024 model ng Honda XRM 125 na DS. Tatlong kulay pong available sa kanya. Ito nga pong gloss black. Meron din po siyang fighting red at saka yung aura blue. Isa sa improvement na napansin ko po na ginawa dito sa 2024 na Honda XRM, yung kanyang decals. Kita nyo, di ba attractive na siya? Mas lalo siyang na-highlights dahil ang tingkad po ng kulay na ginamit niya, tamang-tama po yung color combination, white, red, and black. Okay, kitang-kita naman natin yung kanyang model name dito na XRM, although medyo may laktaw siya, di ba? And then yung kanyang pong displacement na 125. Wala nang iba ditong nakalagay na specification. Okay, dito pala meron naka-mark na PGM-FI. So fuel injection nga po itong si XRM 125 DS version. And then may mga ilan pa tayong nakitang improvement na ginawa. Katulad po dito sa kanyang handguard. Makikita nyo, di ba, iba na yung kanyang shape. Medyo tanggalin lang muna natin itong plastic. Okay, wag na, kita naman. Mali nagkaroon na siya ng butas dito sa bandang ibabaw, di ba? Para mas maginhawa rin sa kamay natin, tatagos yung hangin, di ba? Lalo't mabilis tayo. And then dito po sa kanyang visor, sa headlight niya, inspired po siya sa headlight po ng CRF. Yung kanyang winger design, makikita natin dito, di ba? Ang ganda ng kanyang shape. Ayan, meron na siyang sharp curve dito. Hanggang dito sa taas sa visor, para talagang maskara na siya ni Batman, di ba? Then yung kanya pong brand na Honda, nandito po sa harap. And then ganun pa rin po, wala namang na-improve sa kanyang lighting system. Pare-pareho pong bulb ang ginamit. Halogen bulb sa headlight, and then dito sa kanyang turning signals. Also maganda naman yung kanyang pwesto, flexible, kitang-kita. Ayan, bulb pa rin po siya siyempre. And then dito po ako naaangasan sa kanyang tail light. Kita nyo naman, diba? Para siyang buntot ng pating, ang tulis, ang haba. Pero all bulb pa rin po ang ginamit sa kanyang turning signals at saka stoplight tail lights.
And then ito po yung downside ng XRM. Wala pa rin po siyang gear indicator. Sana yung request natin mga riders malagyan na, di ba? Kasi para mas detalyado siya. Napagkamalan ko pong indicator to pero hindi po pala. Yan, nakita ko yung kanyang mga indicators na sign. Dito po yung kanyang high beam, low beam sign, turning signals, check engine sign, saka yung kanyang neutral mode. So sana malagyan na ito ng gear indicator, di ba? Iba pa rin talaga yung merong analog na screen display. Although okay naman tong digital, pero favor po ako talaga dun sa may analog para yung detalye nga po ng mga indicators ay kumpleto. Ganun pa rin naman po sa kanyang mga switches and button. Nagsosolo lang dito po yung kanyang electric starter na push button. And then dito po sa kabila yung kanyang high beam, low beam sign, turning signals, at saka horn. Wala na po ibang nadagdag na button. Yun na po sa kanyang ignition system. Ganun pa rin po. Sana nagkaroon po siya ng protection pa, di ba? Kasi prone siya pasukin ng tubig lalo't tag-ulan. Although meron naman siyang nakaharang. Siyempre may mga singit pa po yan na pwede mapasukan po ng tubig. Pero sa experience ko naman po, no problem naman. Yun nga lang talagang dapat mas maganda pa rin yung may protection. Wala na akong mahihiling pa pagdating sa design ng kanyang fairings, di ba? Proportion naman yung kanyang forma. Walang awkward tignan. Hanggang dito po sa kanyang undercowl na protection, ang ganda. Meron siyang pang-araro, kumbaga, protected yung ating engine. Siyempre, sa motorsiklo, doon pa rin tayo sa basic. Dapat yung kickstart, nandiyan pa rin siyempre. Maganda naman yung pagkakakorb ng kanyang kickstart, hindi masyadong ipit yung ating paa. Then maganda yung rubber po ng kanyang footrest. Hindi matigas, lambot lang. And then malapad din yung kanyang brake pedal. And then stainless na rin. At mataba po yung bakal. And then ganun pa rin po sa kanyang engine oil capacity, 900 ml pa rin po siya. Then sa footrest naman po ng ating back rider, maganda yung kanyang shift, hindi matalas, hindi makakasugat sa ating mga lulod. Ganda, may rubber siya kahit matanggi natin, hindi masyadong masakit ang impact, di ba? Okay, sa kanya naman pong muffler, wala rin pong nabago. Metal pa rin po yung kanyang heat guard. Then maganda yung kanyang mga bolt, mga stainless na, mahaba. At sa kanya naman pong stock na muffler, napansin ko malaki po yung butas ng kanyang barrel. So medyo malagong po ang tunog nito. Ewan ko lang kung tama ako, parang naging medyo slant na yung positioning ng kanya pong rear suspension. Although ganun pa rin naman po yung kanyang suspension na yan, merong black na coil spring at saka stainless na suspension. Yan, dual shock absorber na po siya mga riders. Drum lang po ang kanyang rear brake. And then naka-stainless po yung kanyang rim. Siyempre spoke wheels po ito. Size 17 po ang kanyang diameter. And then naka-dual sport na po yung kanyang gulong. Ayan, pang on and off-road na. May sukat po ito na 2.5 by 17. And then made in the Philippines po ang gulong na to. Pero Japan technology naman po siya. Okay, alamin natin paano nga ba natin malalaman kung bago pa itong gulong na to. Okay, dito nga po sa natutunan natin. Ayan, itong nakalagay na 825. So, nagawa po siya ika-8 week ng year 2025. So, bagong stock po na gulong yan. Yun lang, tube type pa rin po siya mga riders. So, may interior. And then, siyempre, chain drive pa rin po ang kanyang drive type. Meron naman po siyang guard na plastic protection. Sana binuuna po para mas protected tayo. Ang nagustuhan ko po sa gantong mga semi-automatic na motorsiklo, lalo na Decadena, talagang low maintenance siya. Wala na tayong po problemahing fan belt. Ang fan belt kasi ang buhay niya siguro mga 2 to 3 years. Unlike dito po sa Decadena, napakahaba po ng buhay niyan. Kayo na magsasawa. Hindi basta-basta napuputol po yan. And then sa maintenance naman ito, linis-linis lang ng langis, okay na. At saka kung lumawlaw man siya, lumuwag, ang solusyon po yung patakin lang natin tong gulong or bumawas tayo ng isa dito sa kanyang kadena. Ganun pa rin po, 4-speed po ang transmission nitong si Honda XRM DS. Then meron po siyang rotary na gear shift pattern. And then pareho po pala sila ng size ng gulong sa rear. Sana medyo malaki sa likod. Sa bagay, pwede naman tayo magpalit ng ditress dito sa likod. At dito naman sa harap po ay 2.50 by 17 ng kanyang sukat. Pala MVP Star yung kanyang brand. Naka single disc na meron pong single piston caliper at telescopic fork na front suspension. Pansin nyo mahaba yung kanyang fork sa harap. Kara nga po sa riding comfort natin, mas mataas yung manibela dapat talaga pagkagantong dual sport na motorsiklo. Wala rin pong binago sa kanyang upuan. Yung kanyang seat cover, single tone lang siya. Then makapal naman po, magaspang, malambot yung foam, nag-lock. Buksan natin
Ang kanya pong bukasan ay nandito sa side, sa left side. Ayan. Okay, maliit na U-box. Fit lang sa ating kapote, mga basic tools. Yan, diyan po nakalagay yung kanyang battery. Dito po sa kanyang fuel tank capacity, sana nagkaroon ng improvement. Pero ganun pa rin po, 3.9 liters pa rin po ang kanyang full tank. So pagdating naman po sa fuel consumption, dito po ako bilib talaga sa Honda. Kapag sinabi ng WMTC method na 65.4 kilometers per 1 liter, accurate po yun. Hindi tayo galita, nagpapaliwanag lang. Ayun na nga, kahit 3.9 liters lang siya, kung meron naman siyang fuel consumption na 65.4 kilometers per 1 liter, aba, sulit na po yun. At tipid talaga sa gasolina. Subok na itong si Honda XR M125 sa fuel consumption. Lalo na fuel injected na po ang kanyang fuel supply system, pero air-cooled pa rin po sa kanyang cooling system. Ganun pa rin po, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2-valve po ang Honda XR M125, and then 125cc displacement. Sa top speed naman po, average lang siya, kaya po niya ang 90 to 100 kilometers per hour. Pero pagdating naman po sa ahunan, sa mga downhill, uphill, maaasahan po natin, lalo na sa rough road, itong si XR M125. Meron po siya maximum power na 9.5 horsepower at 7,500 RPM and 9.5 Nm of torque at 6,500 RPM. Nasa 102 kilos po ang kanyang curb weight. Meron po siyang ground clearance na 145 mm at 775 mm na seat height. Para po sa aking height na 5'8", medyo nabababaan po ako sa kanya. Kaya ayan, sa pagsakay natin, oh, lapat po yung ating dalawang paa. Although hindi masyadong maka-upright yung kanyang manibela, okay lang. Okay, dito iba, kala ko maliit siya, pero pag nakasakay ka na, malapad po yung kanyang harapan, no? Lalo na dito sa kanyang side bearings. Sa kanya pong turning radius, although mababa lang siya, hindi naman naaabot sa ating hita. May mga 1 inch pa na distansya. Maliit lang yung kanyang bar end, oh. Pero ganun pa rin po mga riders, ha. Ingat-ingat tayo kasi malapad po talaga yung kanyang manibela. Pwede tayong makasagi lalo't nagmamadali. Mahihirapan tayong sumingit po dito. Siguro isang paraan dito, palit tayo ng handlebar, pero mababago po yung forma niya, eh. Yung kanyang handling baka maapektuhan. Then ganda, may sabitan yung kanyang handlebar. Ayan, pwede tayo magsabit dito ng carrier, cellphone holder. Sa kanya pong front brake na disc, ay medyo maganit siya. Malakas ang preno dito sa front brake po niya, oh. Ayan, kita nyo, lumalangit-ngit siya. Iba talaga pag pang off-road ang ating gulong, no? Lakas kumapit. Then dito po sa kanyang rear brake na drum, yung medyo sakto lang, kala ko malalim. Malakas na rin yung kanyang preno. Yan, nakita nyo, bagong-bago pa. Lumalangit-ngit. Okay, ito parang nagkaroon ng improvement sa kanyang shock. Parang nakaganda yung pagka-slant na pwesto ng kanyang rear, di ba? Ito niya, lambot, oh. Para tayong may spring na malaki. Parang monoshock ang dating, mga riders. Sulit. Check nyo, ha. So, tamang-tama sa mga lubak. Hindi tayo masyadong masasaktan nung bouncing natin pag bigla ang lubak. Ganda niya sumayaw, mga riders. Kaya sayaw na tayo. Hear the beating of our hearts. They are calling you to rise from the limits of your world. Oh, with our dreams, we'll carry on. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now. Together we ride with one dream. Your engines with the power of dreams beating in your heart. One dream, we ride as one. Oh, we are hope. Oh, we are love. For one dream, we ride as one. For our dreams, we ride as one. We ride as one.
life can open many roads. Choose a path Ito that na po ang you're updated price ng Honda XRM DS ngayong April 12, 2025. Dito po ito sa Star Honda Pagsanghan na. Ito po yung quotation na binigay sa atin. Ayan. Sa cash price po niya, 74,350 pesos. 5,900 po kung installment natin kukunin yung kanyang down payment. Sa 12 months, 8,020. Sa 24 months po, 4,760. At sa 36 months naman po ay 3,755. Sa mga interesado naman po, ito po yung kanilang requirements. Ayan, 2 valid IDs. Then, doon po sa IDs, pwede pong driver's license, passport, unit card, PRC, PhilHealth, TIN ID or postal ID. Pwede rin po yung NBI clearance, police clearance, ano pa mga valid IDs. And then, siyempre, proof of income, kung kayo po ay employed, yung kung latest payslip na 1 month. And then, kung self-employed naman po, yung updated business permit. And then, yung iba naman pong mga proof of income, pwede po yung remittance receipt, bank statement, employment contract, saka latest bill ng Meralco or water bill. Dahil kapag dito po tayo sa Honda Are sa Pagsangan kumuha ng motorsiklo, panalo po tayo sa kanilang mga freebies or benefits. Katulad po dito, free 50,000 pesos worth of freebies and benefits. Ito nga po yung isa sa kanilang benepisyo. Meron po tayong insurance na worth 40,000 pesos. Halimbawa po na sa road accident, meron po silang service na binibigay. And then, repair assistance for 1 year. And then ito pa po, yung iba nilang mga freebies na meron pong discount. Pag bibili po tayo ng mga pyesa, lalo na oil and spare parts, kaya 5% off po sila. Bali, 3S po itong Honda Pagsanghan ng Aresano po. Meron po silang sales, spare parts at saka services. Ayan, yan po ginagawa yung mga motorsiklo. And then 10% off pag bibili naman po tayo ng accessories, apparel, sa merchandise. And then 10% off din po sa kanyang labor charges at saka 1% off naman po sa kada motorsiklo na bibili natin. They are calling you to rise from the limits of your world. Oh, with our dreams we'll carry on. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now.